Matapos lang ng isang araw na trabaho ng prinsesa ng alitaptap na si Lucinda. Pero mukhang may problema siya. Tingnan mo, isang alitaptap na prinsesa na may ordinaryong pakpak. Sa buong tribo ng alitaptap, walang maganda. Nangahas ka bang kutyain ng tribo ng alitaptap? Umaga pa lang ay sobrang ingay na. Alam mo hindi maganda si Lucinda pero tinutukso pa rin siya. Oops! Anong sinabi mo? Yun nga lang, lagi silang nauuwi sa pagtatalo sa tuwing magkikita sila. Si Lucinda ay masipag na alitaptap na prinsesa. Siya ang laging nauunang magsimulang magtrabaho sa sandaling lumubog ang araw. Kayong lahat, pumunta kayo sa kabila. Pupunta ako dito. Habang nagtatrabaho si Lucinda, may dumating na hindi imbitadong bisita. Mabel, anong ginagawa mo dito? Ako, nandito ako sa utos ng Reyna para bantayan ng hardin ng bulaklak. Sobrang dilim, wala akong makita. Alam na sinadya ni Mabel na magpakitang gilas sa Rina. Sinusubukan pa rin ni Lucinda ang lahat para magawa ng maayos ang sarili niyang trabaho. Tignan mo ang pakpak ng paru-paro ko. Pareho silang may kulay at kumikinang sa liwanag. Wala akong oras para magpakitang gilas sa iba. Kaya, hindi ko kailangang sabihin. Alam na ng lahat. Ang Rina ay nag-aayos ng isa pang piging sa araw. Nagpahinga si Lucinda para dumalo. Mabel, maupo ka dito sa tabi ko. Walang may pakialam sa kawalan ng kagandahan ni Lucinda. Lahat ng atensyon ay na kay Mabel. Pinagkwentuhan nila na si Mabel ay magiging diyosa at papalit sa Rina sa hinaharap. Ang ganda ni Mabel. Kamahalan, gagawin mo po bang diyosa si Mabel? Oh, yun bang sinasabi nila sa labas? Gusto mo bang maging diyosa? Binigyan ng pagkakataon ng Rina si Lucinda sa kondisyon na dapat niyang patunayan ang kanyang talento at makuha ang respeto ng mga diwata. Lagi kong bibisitahin ng lahat. Binago ni Lucinda ang kanyang oras ng trabaho sa araw kahit na siya ay alitaptap. Ang butil ng bulaklak ay gagawing makulay ang aking pakpak. Subukan mo lang, walang kwenta. Kung gayon, pahahangain ko sa akin ng lahat. Ngunit kahit anong hirap ni Lucinda, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa diwata na sanay na mangolekta ng butil ng bulaklak. Napakainit, masyadong nakakasilaw, nakakabulag. Ah! Hindi siya komportable sa nakakapasong araw. Si Lucinda ay nagpahinga sa lilim. Nagpapanggap na pagod kaya kailangan namin gumawa ng dagdag na trabaho. Ikinwento ng mga diwata kay Mabel ang nangyaring ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Dati pinakita sa amin ni Lucinda ang paraan. Ituring ito na paniningil ko. Ilang basket lang ng butil? Diwata tayo. Hindi alitaptap na dapat ikumpara. Ang prinsesa ay tunay na marangal. Nag-aasaran ng mga diwata. Hindi nila inaasahan, nagpapahinga si Lucinda sa ibaba. Diyos ko! Bakit ka nakahiga dito? Humingi ka ng tawad agad. Sinabi ko bang humiga ka dito? Ito'y hindi makatwiran. Kinampihan ng mga diwata si Mabel. Walang nanindigan para kay Lucinda, kaya't pakiramdam niya siya ay mag-isa at nanlumo. Sobrang na ba kami? Kasalanan niya. Nalungkot at nag-iisa, bumalik si Lucinda sa tribo ng alitaptap upang bisitahin ang lahat. Ang tribo ng alitaptap ay masipag, ngunit hindi kinikilala at laging kinukutya. Sa anumang paraan, dapat ako maging diyosa para maibalik ang hustisya para sa tribo ng alitaptap. Sa lupaing ito, mayroong isang bawal na lugar na walang sinumang nangahas na lapitan. Anong hangin ang nagdala sa alitaptap na prinsesa sa mapanglaw na lugar na to? Ginoo, may paraan ba para maging makulay ang mga pakpak ko? Simple lang, pero... Kung ano man yan, sumasang-ayon ako. Hulaan mo kung anong kondisyon ang inalok ng mangkukulam kay Lucinda. Nagbalik na ang prinsesa! Simula ngayon, hindi na ako aalis. Mula noon, nagpapahinga si Lucinda sa araw. Bakit hindi natin nakikita si Lucinda ngayon? Tinatamad siyang magtrabaho. Sa gabi, masigasig na nagtatrabaho si Lucinda at ang mga alitaptap. Lahat kayo, manghuli ng insekto. Kailangan ko silang pataba sa mga halaman. Ang lahat ay nagmamahal at nagtitiwala sa kanya nang walang pasubali. Kahit nakakaiba ang mga kinikilos ni Lucinda,
Ngayon, mukhang nahulaan mo na ang kasunduan ni Lucinda sa mangkukulam, hindi ba? Magsisimula ng kasunduan. Tutulungan ako ng mga insektong ito na magkaroon ng kapangyarihan at tutulungan ng prinsesa na makuha ang gusto niya. Hindi alam ng mga diwata na magsisimula na ang kanilang pinakamasamang bangungot. Ang paniguradong bagay na meron sila, ang kanilang makulay na mga pakpak. Ngayon, maging karaniwan, malumbay. Sa halip, papalapit si Lucinda sa kanyang pangarap. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag kang mag-alala. Ipapatamba ko lang siya. Tapos ibabalik ko siya. Huh? Araw-araw, tahimik na nawawala ang isang diwata. Lalong kumikinang ang mga pakpak ni Lucinda na ikinagulat ng tribo ng alitaptap. Ang ganda ng pakpak ng prinsesa. Bakit nangyayari to? Ngunit nang tanungin ni Mabel kung sino ang kumuha ng mga diwata, umiling ang lahat. Gumamit ang kapangyarihan ng taong yun para bulagin tayo. Nang lumitaw si Lucinda na may makulay na mga pakpak, nagsimulang maghinala si Mabel. Sanap mo lang mga kulay sa iyong mga pakpak. Siyempre, nangungulekta ako ng butil. Habang si Lucinda ay abala, kanina pa siya pinagmamasdan ni Mabel. Makikita lang kitang naglalaro. Walang ginagawa. Buong araw na sinundan ni Mabel si Lucinda. Sa wakas ay natuklasan na... Ano naman to? Lucinda, hindi kita hayaang makawala dito. Balak ni Mabel na bumalik at magsumbong sa Rina. Mabel, sinusundan mo ba ako? Kung hindi, paano ko malalaman na kinakaharap mo ang mangkukulam na nananakit sa tribo ng paru-paro? Kulang ang kulay ni Lucinda para maging bahagharing pakpak. At mas madaling may dumating para ialok ang sarili. Ah! Lucinda, ano pang hinihintay mo? Hindi ka panipaniwala. Hindi mapapatawad ng bruha ang madami masyadong alam. Hayaan mo siyang mabuhay. Kung mabubuhay siya, malalantad ang kasunduan natin. Ikulong mo na lang siya hanggang sa maging reyna ako. Pumayag ang bruha sa kahilingan ni Lucinda. Sandali, hindi pa kumpleto ang iyong mga pakpak. Ang sabi ng mangkukulam upang mapanatili ang kulay ng bahaghari sa pakpak niya, kailangang hulihin ni Lucinda ang isang tao mula sa tribo ng alitaptap. Kaya't maaari niyang kunin ang lahat ng liwanag mula sa tribo ng alitaptap at ilipat ito sa kanyang mga pakpak. Hindi ako papayag. Ang tribo ng alitaptap ay laging mapagmahal at gumagalang sa kanya. Determinado si Lucinda na huwag hayaan ng mangkukulam na samantalahin ito. Kung kakalabanin mo ako, mawawala sa iyong lahat. Huwag mo nang isipin hawakan ng tribo ng alitaptap. Imposible! Huh? Babala lang ito. Kung hindi ka makikinig sa akin, mawawala din ang kulay ng iyong mga pakpak. Nagbanta ang mangkukulam na kapag hindi siya sumunod, ikakalat niya ang kwento na may plano si Lucinda at ang tribo ng alitaptap laban sa tribo ng paru-paro. Sa oras na yon, magagalit ang Rina at mapapahamak ang tribo ng alitaptap. Anong nagawa ko? Sinaktan ko ang tribo ng alitaptap. Ang gusto ko lang ay tratuhin ng patas ang tribo ng alitaptap. Bakit hindi lumiliwanag ang iyong mga pakpak? Anong nangyari, prinsesa? Wala, ayos lang ako. Pakiusap, huwag kang magtago ng anuman sa amin. Ipinagtapat ni Lucinda ang lahat. Nagpaalam siya sa tribo ng alitaptap at itataya ang kanyang buhay upang talunin ng mangkukulam. Tutulungan ka naming talunin ng bruha. Hindi ko hayaang madamay ang tribo ng alitaptap. Lalaban ka sa kanya, hindi ka mananalo. Mabel, bakit ka? Hindi ko akalaing tatakas at pupunta dito para mahuli ka, di ba? Nakulong pala si Mabel ang mangkukulam, ngunit nakatakas ito. Pupunta ako sa Reyna at magtatapat. Hindi makita ang Reyna kahit saan. Anong kalokohan ang ginawa mo? Huh?
Baka kagagawa ng mangkukulam. Mabel, magsanib puwersa tayo para hanapin siya. Kahit hindi pa naniniwala kay Lucinda, pumayag na rin si Mabel dahil gusto niyang mahanap ang Reyna. Ilabas mo ang Reyna! Mabel, napakawalang muwang mo. Sumunod ka kay Lucinda para talunin ako, tapos magiging Reyna siya sa huli. Sinusubukan niyang sirain at manggulo sa pagitan natin. Mabel! Lucinda, ikaw na nagprotekta sa tribo ng Alitaptap. Ngayon ay poprotektahan ka namin. Sa kapangyarihan ng tribo ng Alitaptap, ito'y mahirap kalabanin ng mangkukulam. Mabel, pakiusap, tulungan mo kami. Dahil sa kasakiman ko, inalis ko ang kulay ng tribo ng paru-paro. Ngayon, ibabalik ko to. Dito lang ako para bayaran ng mga ginawa ko. Pakiusap, ibalik ang tribo ng Alitaptap. Gawin mo mag-isa. Abala ako. Ang tribo ng paru-paro ay dapat muling magkaisa sa tribo ng Alitaptap. Ngunit hindi alam ng mangkukulam na kung magkakaisa ang magkabilang tribo, may mangyayaring hindi inaasahan. Kamahalan, bakit mo siya pinoprotektahan? Ipapaliwanag ko ang lahat. Yun pala si Mayo, sa madilim na latiang ito ay pumapatay ng mga peste upang protektahan ang hardin ng bulaklak. Sa paglipas ng panahon, inakala ng mga tao na siya isang mangkukulam at iniwasan siya. Hiniling ng Reyna kay Mayo na subukin si Lucinda kapag pumunta siya rito. Sa pagkakataong ito, nais din niyang maunawaan ng lahat si Mayo. At nararapat na igalang ang tribo ng Alitaptap. Lucinda, kahit nagkamali ka, naitama mo sila sa oras. Bibigyan kita ng pagkakataong maging isang diyosa kasama si Mabel. Gagawin ko pong makakaya ko. Mula noon, si Lucinda ay laging masigasig na ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Nagbago sina Lucinda at Mabel. Paminsan-minsan, inaanyayahan ni Mabel si Lucinda na mangolekta ng butil. Pero isang bagay ang siguradong hindi nagbago. Yun ang sekreto. Walang dapat magbunyag nito kahit kanino. Ang sekretong iyon ay allergic si Lucinda sa butil ng bulaklak.